Ano namang pumasok dyan sa isip mo? Himala, niyaya mo ata kaming mag-inom. Tanong ni Karil. Why? I just want to celebrate my mom and my dad's successful business. I just can't imagine approve ang sales nila from the investors. Saad ni Reyna at umiinom ng isang mamahaling alak. That's why I'm here. Bakit sa Baguio pa? Pwede naman dun sa inyo na lang. Tanong ng isa nilang kasama. Gusto ko lang ng free time for myself. Tama na rin ito para makapag-unwind ako. Pinayagan ka ba ng magulang mo? Tanong ng katabi ni Reyna. Kaya nga, hindi ba't hindi ka naman nila pinapayagan na pumunta sa ganitong lugar? Tanong ng isa. Nakangiting umiling si Reyna habang umiinom pa ng alak. No, busy sila sa pag-aasikaso, kaya hindi ko na sila pinansin. Strict ang parents ni Reyna pagdating sa kanya. Nag-iisang anak lang kasi siya kaya naman ingat na ingat ang mga ito sa kanya. Nagkataon lang na niyaya ni Reyna mga kaibigan niya para i-celebrate ang pagiging matagumpay ng sales ng kanyang mga magulang sa kanilang kumpanya. Isa kasing sikat na business owner ang pamilya Madrigal and Reyna is their only daughter. Lahat ng gusto ni Reyna ay kanyang naaabot. Reyna is a good daughter ngunit kung minsan kapag may gusto ang kanyang ama at hindi niya nasusunod, ay pinaparusahan siya ng mga ito. But that's not all about. Hindi lang ang pagiging successful ng pamilya ni Reyna kung bakit siya umakyat ng Baguio, kasamang mga kaibigan niya para mag-inom. She's also half broken. Hindi naman sa mahal niya pa ang ex-boyfriend niya na engaged na ngayon. Kinaiinisan niya lang ang mga nangyari. Dahil sa ginawa ng ex na magloko. Sa bandang huli, si Reyna pang naiwang tunganga. Si Reyna naman, naiwang nag-iisa. Naiwan ng walang love life. At naiwang nakatulala. Pero hindi na bale. Masaya pa rin naman si Reyna dahil sa kung anong meron siya ngayon. Kampante si Reyna ang siya na ang susunod na magiging tagapagmana sa kanilang kumpanya. And that's the reason why Reyna invited her friends. Ilang oras na rin simula nang mag-inuman sila. Hindi na bilang ni Reyna kung nakakailang shot na ba siya ng alak at hindi na rin niya napansin na wala na siya sa sarili sa mga oras na iyon. Ang alam niya lang ay masaya siya para sa kanyang tagumpay. Kaya naman nung nagsimula na ang tugtog ay nag-umpisang tatlo na magsayaw. Sa kabilang banda, pagpasok ni Jacob sa loob ng bar kasama ang kanyang mga kaibigan ay agad na naagaw ng atensyon niya sa isang dalagang nagsasayaw sa gitna. Kasama pa ang mga kaibigan nito. Wala naman sa plano niyang pumunta sa mga ganong klaseng bar. Nagkayayaan kasi ang mga kaibigan niya, kaya napilitan na rin siyang sumama. Kagagaling lang ni Jacob sa breakup, just a few months ago. Kaya pumayag na rin siya na sumama, para naman kahit papaano ay makalimutan niya ang masalimuot niyang nakaraan. Bro, is that your first ex-girlfriend na pinakilala mo sa amin dati? Ang sexy na ngayon Literal na magsasaya ka rito. Saad ng kaibigan ni Jacob habang kumukuha sila ng maiinom sa counter. Nanlaki ang mga mata ni Jacob nang makita niyang 3 bucket ng alak ang kinuha ng kaibigan niya. Hindi siya pala inom at hindi niya rin gusto ang lasa ng alak. Pero kahit hindi pamilyar sa kanyang pangalan ay uminom na lang siya. What? Hindi ako pumunta rito para sa ganyang bagay. Nakangiting umiling si Jacob habang kinuha ang isang bote at tinungga ito. Pagkatungga pa lang niya ay hindi na napigilan ni Jacob ang mapaubo dahil sa lasa ng alak. Ang mga kaibigan naman niya hindi mapigilang tumawa. Bro, may red cup naman dyan at ice. Paghaluin mo para naman hindi mo idura. Sayang naman tong binili ko kung iluluwa mo lang. Saad ng kaibigan niyang bumili ng alak. Agad namang sinunod ni Jacob ang sinabi ng kaibigan niya. Nang ibaling muli ang tingin sa babae ay napansin na niya itong tahimik. Naguguluhan ang isip ni Jacob kung lalapitan niya bang babae o hindi. Takot kasi siyang mapahiya. Ano bro? Tititigan mo na lang ba siya? Isa pa first love mo siya, hindi ba? Nakangiting saad ng kaibigan niya. Naku, kung iniisip mong may magagalit, wala, just do your thing. Pumunta tayo rito para magsaya, hindi para sa Excalibur mo. Napakunot naman ng noo si Jacob. Excalibur? Nagtatakang tanong niya. Bro, ex, past, dating jowa.
dating kasintahan, ex. Tipong akala mo, siya na yung dawan mo pero hindi naman pala. Yung taong naging dahilan mo para maniwala kang wala na talagang pag-asa. Bro, enough. The word ex is enough. Ang dami mo pang sinasabi. Muling uminom si Jacob sa baso ng alak at sa hindi sinasadya ay natapon naman ang laman sa kanyang damit. Langya talaga oh. This is my last shirt. Hindi tuloy mapigilan ni Jacob ang mapaisip sa mga nangyayari. Iniisip niyang baka hindi lang sumasang-ayon sa kanya mga bituin ngayong gabi dahil sa mga kamalasan nito. Okay naman ang forma niya based in his horoscope. He wears his old t-shirt. Wala na siyang choice. Hindi pa kasi nalalabhan ng kanilang yaya mga damit niya at basa pa ang iba. He wears his old black t-shirt that reminds him of his past ex-girlfriend. Siguro, yun ang rason kung bakit muntik nang hindi sumang-ayon sa kanya mga bituin. Bro, tapik ng kaibigan niya sa kanya. What? Okay ka lang ba? Natatawang tanong ng isa. Kanina ka pa kasi parang naiinis eh. Saad pa ng isa. Oo naman, we're here to celebrate, right? I'm fine, kaya tara na't mag-inom na tayo. Pagpapalit ng topic ni Jacob. Ayaw niya kasing ibaling sa mga kaibigan niya mga kamalasan niya sa buhay. So ano, tititigan mo na lang ba siya? Tanong ng kaibigan ni Jacob habang nakangiti. No bro, hindi magandang ideya yan. Sagot ni Jacob. Kalimutan mo na yung ex mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung patuloy kang magmumukmuk dyan, walang mangyayari. Saad ng kaibigan niya habang tinatapik si Jacob sa dibdib. Let's make a deal. What deal? Nagtatakang tanong ni Jacob. Kapag napasama mo yung ex mo, saad ng kaibigan niya at itinuro pa ang dalaga. Susundin ko lahat ng ipapagawa mo sa akin. Lahat? Tanong ni Jacob na agad namang tumango ang kaibigan niya. Jacob started to think. Game, may naisip na ako. Lagi kang dadalaw sa bahay na may dalang pagkain. Kahit ano, basta pagkain. Saad ni Jacob at uminom muna ng alak bago magpatuloy. And muling nagsimulang mag-isip si Jacob. What bro? Isa lang. Sobra ka naman. Lalapitan mo lang naman yung ex mo tapos na. Reklamo ng kaibigan niya. Fine, hindi na ako lalapit. Let's just wait here hanggang maubos natin tong alak. Saad ni Jacob habang nakangiting umiinom sa baso ng kanyang alak. Oh come on bro, minsan lang naman to. Reklamo ng isa nilang kasama. Hindi ka naman niya makikilala panigurado at lasing na siya. Okay fine, sige na. Ano ba yun? Sabat ng kaibigan ni Jacob. Of course. Kailangan ko ng kape every morning, kaya libreng kape sa isang buwan. Sagot ni Jacob at tumango naman ang kaibigan niya. Ayan, edi goods tayo. Pupuntahan ko siya tapos may libre na ako sayo. Dagdag pa ni Jacob at nanlaki naman ng mga mata ng mga kaibigan niya sa tuwa. That's my boy, cheers! Agad na iniangat ng tatlo ang kanilang iniinom. Ilang sandali pa, napansin na ni Jacob na mahinhin na ang kilos ng dalaga at tahimik lang. Nasa isang tabi ang dalaga at nag-iisa. Kaya nakahanap ng tiyempo si Jacob para lapitan ng babae. Sumunod naman sa likuran ni Jacob ang dalawa niyang kaibigan. Si Jacob ay dumiretso sa pwesto ng dalaga habang ang dalawa naman ay sa kasamahan nito. Hi! Panimula ni Jacob na makapunta siya sa pwesto ng dalaga. Hello? Utal na saad ng dalaga kay Jacob. Napangisi naman si Jacob nang makita niyang nakatulala sa kanya ang dalaga. What's your name? Tanong ni Jacob. Kumurap naman ang mata ng dalaga na nagpabalik sa utak nito. Reyna. I'm Reyna. Mabilis na sagot ni Reyna habang pinipilit na hindi tignan si Jacob. Hindi na kasi namalaya nito na ilang segundo na pala siyang nakatitig kay Jacob. Nice to meet you, Reyna. I'm Jacob. Formal na pagpapakilala ni Jacob sa dalaga. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa at ilang segundo rin na nagtitigan sila. Hindi maiwasan ni Reyna na tignan ang pulang labi ni Jacob habang si Jacob naman ay hindi mapigilang mapangiti sa dalaga. Gusto mo bang sumayaw?
Tanong ni Jacob habang nakatitig pa rin sa kanya ang dalaga. Reyna? What? Nagtatakang tanong ni Reyna. Sabi ko kung gusto mo bang sumayaw. Pag-aya niyang muli. Sure. Wala sa sariling sagot ni Reyna. Malakas kasi ang tugtog sa loob ng bar. Dahilan para hindi sila magkaintindihan ni Jacob. What? Ulit ni Jacob. Sabi ko sige. Muling sagot ni Reyna. Inangat ni Reyna ang kanang kamay niya at nang hawakan siya ni Jacob ay tumayo na ito. Nagsimula ang dalawa ng magsayaw. Sa kalagitnaan, hindi mapigilan ng dalawang magdikit dahil sa mga tao. Dahilan para magtitigan sila. Naiilang ako sa mga titig mo. Sabi ni Reyna kay Jacob makaraan ng ilang sandali. Sorry, pagpapaumanhin ni Jacob sa kanya. You're really beautiful and I can't help but to stare at you. Alam ni Reyna na namumula na naman ang kanyang pisngi. Ang pakiramdam niya sa mga oras na yon ay very attractive at desirable siya. Huwag mo sanang isipin na binubola lang kita. Saad ni Jacob sa kanya. Lumapit si Jacob kay Reyna at pagkatapos ay hinawakan siya nito sa balikat. Hindi ko naman iniisip yun. Bulong ni Reyna. Muli ay may biglang kung anumang mainit na nanulay kay Reyna sa pagkakahawak ni Jacob sa kanya. Halos magkalapit na ang kanilang mga mukha. Napatingin naman si Reyna rito. Nakatingin rin si Jacob sa kanya. She didn't blink her eyes. Ramdam na ni Reyna ang mainit na paghinga nito. May ibang dulot sa kanya ang bawat paghinga nito. Napalunok siya. Unti-unti nitong tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. She closed her eyes. Para lamang muling magmulat dahil ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin bumababa sa kanyang labi. Ang labi nito. It doesn't mean that I don't want to kiss you again. Nahihirapan naman si Jacob na magpaliwanag. Hindi ko lang gusto na samantalahin ka. Hindi porket nandito tayo sa bar at nakainom ka na, ganun na ang gagawin ko. Dinala kita sa madilim na bahaging lugar na ito. Hindi para pagsamantalahan. Kahit papaano ay nakaramdam ng ginhawa naman si Reyna sa sinabi nito. Napahiya kasi siya. Ang buong akala niya ay hindi siya type na halikan nito. Yun pala ay pinairal lamang nito ang pagiging gentleman. Lalo tuloy na umangat ang pagkapogi points nito sa kanya. Gusto mo bang umuwi? Jacob asked her. Ikaw? Can we stay for a moment? Tanong ni Jacob na tumango naman si Reyna na wala sa wisyo. Sorry, hindi ko nga pala sinasadya na. Natigilan si Jacob sa kanyang sasabihin nang bigla siyang sunggaban ni Reyna ng halik. Nanlaki ang mga mata ni Jacob sa ginawa ng dalaga. Gustuhin man niyang kumawala para sana gawin sa pribadong lugar o sa wala masyadong tao ay hindi niya magawa. Sa loob ni Jacob ay may kakaibang sensasyon siyang nararamdaman na tumutulak sa kanya. Sa huli ay sumunod na lang rin siya sa bawat galaw ng halik sa kanya ng dalaga. Ilang segundo ay napangisi si Jacob dahil sa pagtugon na halik na ginagawa ni Reyna sa kanya. Hindi na napipigilan ni Reyna at kinawit na sa batok ni Jacob ang mga kamay niya. Napakapit naman si Jacob sa liig nito habang nakatayo silang dalawa. Nadarama ni Reyna ang mabilis na pagtibok ng puso nito. At mula sa alak na nainom ni Reyna ay dama niyang maiinit na nagmumula sa katawan nito. Jacob! Mahinang usal nito. Unti-unting tinawid ni Jacob ang pagitan ng kanilang mga labi. He kissed her lips. That was the first time that he kissed her that passionately. Jacob! Bulong lamang ang naging sagot ni Reyna. We're in a bar. Maraming nakakakita sa atin. BDE na tayo. Anya napilit siyang kumawala rito. Oh, I'm sorry. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Nasa mata pa rin ito ang pagnanasa para sa kanya. You can kiss me into your heart's content kapag wala nang nakakakita sa atin. Anya, nakita naman niya ang paggislap ng mata nito. Maybe you can get a room for the two of us? Wala sa wisyong saad ni Reyna. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng loob para sabihin yun sa kanya. Para na rin kasi niyang sinabi na gusto niyang ituloy ang kanilang ginagawa ngunit sa pribadong lugar lamang.
Are you sure with that? Mariing tanong nito sa kanya. Napalunok naman siya. Ramdam pa rin ni Reyna ang alak na dumadaloy sa katawan niya. Sinalubong niya naman ang mga titig ni Jacob. Kapag kuwan ay kusa siyang napatango. Okay, we're going to my place. Saan ni Jacob? Tumango lamang si Reyna. Nagdadalawang isip man, pumayag din siya kalaunan dahil sa hindi na niya makontrol ang init sa katawan niya dahil sa dami ng alak na nainom niya. Let's go! Bulong ni Reyna at ilang saglit pa ay sabay na silang dalawang lumabas. Si Jacob naman ay ibinaling ang ulo sa kanyang mga kaibigan nang nakangiti at kinindatan pa ang mga ito. Dahil masyadong crowded ang lugar ay nagpa siyang dalawa na sa likuran dumaan kung saan nakaparada ang kotse ni Jacob. Tahimik ang buong oras na biyahe ni Jacob kasama si Reyna. At wala pang isang oras nang makarating sila sa pansamantalang tinutuluyan ni Jacob. Dama pa rin ni Reyna ang epekto ng alak sa kanyang katawan dahil sa nainom nito. Reyna, we're here. Gumising ka na. Saan ni Jacob nang tapikin niya sa hita si Reyna habang mahimbing na natutulog nang makarating na sila sa harap ng kondo na tinutuluyan ni Jacob. Nananatiling tulog si Reyna. Hey, wake up. We're here. Saan muli ni Jacob na nakapikit na tumangulang si Reyna. Bubuhati na kita. Please. Wala sa sariling saad ni Reyna habang nakapikit at prenteng iniangat pang dalawang kamay. Hudyat para magpabuhat siya kay Jacob. Hindi naman mapigilan ni Jacob ang matawa sa itsura ni Reyna. Buntong hininga na lang nagawa ni Jacob. Nauna na siyang bumaba ng sasakyan para lumipat sa kabila. At binuhat si Reyna na para bang bagong kasal hanggang sa makapasok sila sa loob ng kwarto. Nasa loob na ba tayo? Wala sa wisyong tanong ni Reyna. Pagsarado ng pinto ni Jacob ay agad na sinunggaban niya ito ng halik. Mainit naman ang naging tugon ng binata sa kanya mula sa mapusok na ginagawa ni Reyna. Hindi napuputol ang ginagawa ng dalawa maging sa pagbuhat ni Jacob kay Reyna. Nagsimulang maglakad si Jacob patungo sa sofa. Lalo pang naging mainit ang bawat sandali nila sa hindi maipaliwanag na sensasyong dumadaloy sa kanilang katawan. Nang makahanap ng pwesto, agad na bumaba ang halik ni Jacob sa dalaga. At that moment, Reyna accidentally gave her virginity to someone she doesn't even know. Dala ng pagod, nakatulog ang dalawa na magkatabi sa sofa. Sa pagising kinabukasan, dahang-dahang iminulat ni Reyna ang mga mata kahit pa masakit ang kanyang ulo. Hindi niya matandaan ang nangyari. Ang alam lang ni Reyna sa mga sandaling yon ay masaya silang nagiinuman ng kanyang mga kaibigan hanggang may isang lalaking lumapit sa kanya. Aray! Bulong ni Reyna sa kanyang sarili habang hawak ang sentido. Nang magising sa katotohanan, napagtanto ni Reyna na wala na siya sa sariling kwarto. Anong meron? What happened? Dagdag na tanong ni Reyna sa kanyang sarili habang pilit na iminumulat ang mga mata. Ilang sandaling makaraan nang ibaling ni Reyna ang tingin sa kabila. Nanlaki ang mga mata niya sa isang pamilyar na lalaking nasa tabi niya. Pareho silang walang saplot. Napahapo na lang si Reyna sa kanyang noo dahil sa maling ginawa niya at malalagot pa siya sa kanyang magulang. Pinagmasdan ni Reyna ang pamilyar na lalaki sa tabi niya at pilit inaalala kung sino yon. He looks like someone from her past. Kumunot naman ang noon ni Reyna. Ang lalaking kauna-unahang nakakuha ng virginity niya. Ang buong akala ni Reyna ay panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanya. Kahit hirap at masakit pa ang katawan ni Reyna, pilit pa rin siyang tumayo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay na nakayakap sa kanya at bumangon. Gusto na kasi ni Reyna na makaalis sa lugar na yon bago pa maabutan siya ng lalaki. Hindi alam ni Reyna kung saang lugar siya dinala ng lalaki, kaya naman nagtawag siya ng taxi para makauwi na agad sa kanila. Ilang oras ang naging biyahe nang makarating si Reyna sa kanilang bahay. Kampante pa siyang wala ang magulang niya, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob. Pero mukhang mali ata ang kanyang hinala. Nang pagbukas niya ng pinto, ay sumalubong sa kanya ang pinsan niyang babae. Ate, diyan ka na pala eh. Saad ng pinsan niya.
Si Rosel. Tumayo pa ito sa kanyang kinuupuan at nilapitan siya para yakapin. Nakangiting gumanti ng yakap naman si Reyna dito. Nang ibaling ni Reyna ang tingin sa sala, ay sinalubong naman siya ng mapanuring tingin ng kanyang mga magulang. Parehong nakakrus ang kamay sa dibdib ng dalawa. Anong oras na? Madiing tanong ng kanyang ina, si Clara. Bakit ngayon ka lang? Sunod na galit na tanong ng kanyang ama na si Willie. Gusto ko lang po kasing i-celebrate yung business niyo, ma'am, dad. Utal na saad ni Reyna habang pinagsasalit ang tingin sa dalawa. Inuumaga ka na ng uwi mo ah. Uwi pa ba ng isang matinong dalaga yan? Tandaan mo, nag-iisa ka lang. Kung may masamang mangyari sa'yo, nako! Galit na saad ni Willie habang si Reyna ay nanatiling nakayuko habang hawak siya ni Rosel sa kamay. Strikto ang mga magulang ni Reyna dahil nag-iisa lang siyang anak. Kahit minsan, nakakaramdam din siya na para bang sinasakal siya ng mga ito. Pero kahit papaano ay naging maunawain pa rin si Reyna. Alam niya kasing kaya lang ginagawa yon dahil sa pinoprotektahan siya ng mga ito. Ma'am, Dad, I just want to celebrate your success. Nalobat yung phone ko kaya hindi na ako nakatawag sa inyo. Isa pa, mga kaibigan ko naman po yung kasama ko. Tsaka it's a girls night out na rin po. Paliwanag ni Reyna. Ilang sandaling nagkaroon ng katahimikan kaya inangat ni Reyna ang kanyang ulo. Nakita niyang tumango ang dalawa at pinapasok na si Reyna. Nakangiting sinalubong niya naman ang dalawa ng yakap. Wala pong masamang nangyari sa akin. Nakangiting saad ni Reyna sa pagkakayakap sa magulang. Sa susunod, magpapaalam ka sa amin para hindi kami nag-aalala. Hindi namin alam kung sinong tatawagan namin once na may mangyaring masama sa'yo. Saad ng kanyang ina na tumango naman si Reyna nang bumitaw ito sa yakap. Sa pagmulat ng mata ni Jacob, napabalikwa siya ng bangon nang maabutan niyang wala siyang katabi. Damn it, where's Reyna? Tanong niya sa kanyang sarili at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto. Inaasahan na baka lumipat lang ng pwesto, ngunit bigo siya nang pumasok sa loob dahil ni isang anino ay wala siyang nakita. Agad na nagbihis si Jacob nang bumalik sa sofa. Napangiti siya nang makita niya ang isang pulang marka sa kanyang kumot. Napakamot si Jacob ng ulo nang maalala niyang nangyari kagabi. Saan naman kita hahanapin, Reyna? Saad niya sa sarili habang nakaupo sa sofa. I will find you, no matter what happens. 3 buwan na ang lumipas matapos ang isang gabing hindi inaasahan ni Reyna. Sa pagmulat ng mata ni Reyna, agad siyang napabalikwas ng bangon dahil naduduwal ito. Napaisip bahagya si Reyna. Wala naman siyang ibang kinakain. Humarap siya sa salamin nang maalala niyang lahat. Sobrang weird pa rin sa kanya ang isang pamilyar na lalaki ang nakakuha ng virginity niya. Umiiling na lang siya at iniisip na baka tinatamaan siya ng trangkaso dahil sa sunod-sunod na gawain ito noong mga nakalipas na araw. Sinubukan na muna ni Reyna na ipahinga ang katawan bago muling bumalik sa opisina ng kanyang daddy at pinayagan naman ito. Hindi kasi sumasang-ayon ng sikmura niya sa mga kinain niya. Madalas niya lang kasing sinusuka ang mga iyon. At kung paminsan-minsan ay nakakaramdam siya na parang umiikot ang mundo. Pagkatapos magsuka ay naghilamos na siya bago pa lumabas sa banyo. Meron siyang dapat puntahan ngayon ngunit parang hindi pa niya kaya. Ilang araw na rin noong nakabisita siya sa kumpanya ng kanyang ama. Hindi na siya pwedeng tamarin dahil alam niyang hindi siya maaasikaso ng kanyang mga magulang. Galing sa mayaman na pamilya si Reyna. Hindi lang talaga siya sanay na ang magulang niyang bumibili ng mga luho niya. Kaya naman noong nag-umpisa siyang mamasukan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama, ay laking tuwa niya sa unang sahod na nakuha. May kaedaran na rin ang mga magulang niya. Kaya mas mabilis umiinit ang mga ulo nito. Masyado na rin silang nakafocus sa kanilang kumpanya. Dali-daling bumaba si Reyna at sinabihan ng yaya na aalis siya at may pupuntahan kung sakali mang maagang umuwi ang magulang ni Reyna. Tango na lang naisagot ng yaya at umalis na ito. Pumunta siya sa trabaho ng kaibigan niyang si Ria.
Hindi alam ng mga magulang ni Reyna na bukod sa trabaho niya sa kanyang ama, ay meron din siyang side hustle. Kung malaman man nila ay ayos lang naman sa kanya. Good morning, Ditch! Masiglang bati sa kanya ni Rhea. Good morning, balik ni Reyna. O saan mo gustong pumunta? Tanong ni Rhea habang hawak pa ang isang maliit na tote bag na may lamang kamera. Isang content creator si Rhea at palagi niyang kasama sa paggawa ng content si Reyna. Hindi ko alam wala akong gana mag-isip ngayon sa mga ganyang bagay. Baka dito na lang muna ako sa studio para makapagpahinga, sagot ni Reyna. Pagkatapos ay dumiretso na ito sa kanyang pwesto para tingnan ang mga past videos nito. Tumango na lang si Rhea at tumabi na ito sa kanya. Ilang saglit lang sa pagkakaupo ay bigla na lang napahawak si Reyna sa kanyang sentido dahil bigla na lang itong nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Reyna, anong problema? Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Rhea sa kanya, sabay hipo sa kanyang likuran. Ano ka ba? Okay lang ako. Bigla lang sumakit ang ulo ko Pero maya-maya mawawala na rin to. Nakangiting sagot ni Reyna. Sure ka ba? Kapag hindi ka okay, sabihan mo lang ako. Nag-edit lang naman ako ng mga videos mo rito. Paninigurado ni Rhea. Sige na, simulan mo na yan. Nag-iisip lang ako ng susunod na videong gagawin natin para sa content mo. Iniisip ko kasi na pumunta tayo sa Baguio. Sagot ni Reyna at tumango na lang si Rhea. 2 oras nang lumipas. Nakaramdam ng gutom si Reyna. Kaya tumayo ito agad para lumabas at maghanap ng makakain. Rhea, ikaw, hindi ka pa ba sasabay? Tanong ni Reyna nang makatayo ito sa upuan. Maya-maya na ako. Tapusin ko lang tong huling video mo. Sagot naman ni Rhea. Bakit? Gutom ka na ba? Sige na nga. Doon na lang tayo siguro kumain sa madalas nating kainan. Dagdag pa ni Rhea. Sabay umunat muna bago tumayo. Tara! Pagsang-ayon ni Reyna dito at sabay silang dalawang lumabas ng studio. Nang makarating sila ay agad na nag-order ang dalawa at naghanap ng pwesto. Bes, may tanong pala ako sa'yo. Panimulan ni Rhea habang nakakunot itong nakatingin sa kanya. Ano yun? Sagot ni Reyna habang masaya itong lumalamon sa kanyang pagkain. Hindi ka ba nilulutuan ng yaya niyo sa inyo? Hindi ka ba kumakain bago ka pumunta rito sa studio mo? Kulang nilang bilhin mo yung buong store Tanong ni Rhea kay Reyna habang nakatingin ito sa kanya na may pagdududa. Hindi. Sadyang gutom lang talaga ako. Paliwanag naman ni Reyna. Okay, sabi mo Pakli ni Rhea at nag-umpisa na itong kumain. Nang matapos ang dalawang kumain ay agad itong bumalik sa studio para sa susunod pa nilang gagawin. Marami pa kasing ini-edit na video si Rhea at masusundan naman yun ng panibago pag natuloy ito sa kanyang Baguio vlog this weekend. Hinihintay lang kasi ni Reyna na maging maayos ang pakiramdam niya at para masimulan na niya yon. Saktong 3:00 naman nang matapos na si Reyna sa kanyang ginagawa at agad na itong nagpaalam kay Rhea na mauuna na ito. Gusto na kasi ni Reyna na ipahinga ang katawan niya dahil sa nararamdaman niya. Pagka-uwi nito ay naabutan na naman ni Reyna na walang kanyang mga magulang. Ang hula niya ay may inaasikaso na naman ng mga ito sa kumpanya. O hindi naman ay pumunta yun sa bahay ng kanyang ate. Si Rosel lang naabutan niya ron na nagluluto at hindi kaaya-aya ang amoy nito. Rosel, ano ba yung niluluto mo? Ang sakit sa ilong sobra. Iritang tanong ni Reyna nang makapasok ito sa kusina. Anong mabaho? Adobo tong niluluto ko. Sagot naman ni Rosel. Alam ko kasing pagod ka galing studio. Kaya naman naisipan kong paglutuan ka. Ano naman yung sinasabi mong masakit sa ilong? Nagtatakang tanong ni Rosel. Nakababata niya yung kapatid at kasama niya ito palagi kapag tumatakas siya. Ganun ba? Ayokong kumain. Hindi pa naman ako gutom Saad ni Reyna sa kanya. Isa sa mga paboritong ulam ni Reyna ang adobo. Pero nagtaka siya nang mag-iba ang amoy niya rito. Alam mo, nung mga nakaraang araw pa kitang napapansin,
Ang sensitive mo masyado. Dinaig mo pa yung nagbubuntis eh. Kung may boyfriend ka lang siguro, iisipin ko na talagang buntis ka. Saad ni Rosel, pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa niluluto. Buntis? Paano kung… Totoo nga. Bulong ni Reyna sa kanyang sarili. Kahit pa alam niyang one night stand lang nangyari sa pagitan ng kanyang first ex-boyfriend, ay hindi pa rin niya maiwasan ang mag-isip na imposibleng ganun na nga ang nangyari. Agad na dumiretso si Reyna sa kwarto niya para ipahinga ang sarili dahil bigla na namang sumama ang pakiramdam niya. Ilang oras pa lang nakakalipas ay napabalikwas ng bangon si Reyna nang biglang kumulo ang tiyan niya. Walang araw atang hindi nakakaramdam ng pagsusuka si Reyna. Pabalik na sana siya sa kwarto nang bigla nitong maalala ang card na naiwan niya sa kanyang studio. Kaya kahit na masama ang pakiramdam ni Reyna, ay nagbihis pa rin ito at agad na nag-drive pabalik sa studio. Ilang minuto ang nakalipas. Sakto naman niyang naabutan si Rian na nag-aayos pa lang ng mga gamit. Papasok pa lang siya sa loob nang bigla ulit itong makaramdam ng sakit ng ulo. Mabuti na lamang ay agad siyang napansin ni Ria at inalalayan ito. Oh, Bes, napabalik ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Ria nang makita niya ito. Bigla akong nahilo eh. Kaya ko naman. Nakita mo ba yung SD card ko para sa camera? Tanong niya pabalik at inalalayan siya nito. Dapat tinawagan mo na lang ako para hindi ka na nag-abala pang pumunta rito. Masama na nga yung pakiramdam mo eh. Saad naman ni Ria. Ayos lang ako, ano ka ba? Sige na. Saad ni Reyna at bahagyang napaupo na naman siya dahil sa biglang umikot ang paningin nito. Mariosep, ano bang nangyayari sa'yo? Dali na kaya kita sa ospital. Yun na lang ang tanging narinig ni Reyna sa mga oras na yon dahil ilang saglit pa ay nagdilim na ang paningin niya. 2 buwan na ang nakalipas pero bigo pa ring hanapin ni Jacob si Reyna. Siguro nga, we're not meant to be. Kailangan ko ng sumuko. Because if she's the right one for me, then destiny will find her. Saad niya sa kanyang sarili habang humihigop sa tasa ng kape niya. Palabas na sana si Jacob sa kanyang opisina nang masalubong niya si Mariel, ang kababata niya at kalandian paminsan-minsan. Hi, I miss you Jacob. Bati niya nang makita niya ito at niyaka pa. Oh, okay. Malamig na sagot ni Jacob. Maganda si Mariel pero hindi niya ito gusto. Agad niyang kinalas ang pagkakayakap sa dalaga at hinarap ito. Alam na kasi ni Jacob kung bakit siya nando doon. Anong kailangan mo? Tanong nito sa kanya. Nahihiyang tumingin naman sa kanya ang dalaga at ngumiti. You, she said seductively. Pagkatapos nun ay sinunggaban niya ang binata ng halik at hinila ni Jacob ito sa loob ng office. At sa oras na yun ay binigay niya ang nais ng babae. Sa kabilang banda naman, nagising na lang si Reyna at tumingin ito sa paligid niya para tingnan kung nasaan ito. Tanging puting liwanag lang ang kanyang nakikita at sigurado siyang wala siya sa studio. Ilang saglit lang ay narinig naman niya na bumukas ang pintuan. Kaya agad niyang binaling ang atensyon niya sa gawing yon at nakita naman niya na pumasok si Ria na may pag-aalala sa mukha. Napansin niyang kinakabahan ito at natatakot. Hinala niya ay galing lang ito sa pag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Reyna at pinilit niyang bumangon sa higaan nang tumabi ito sa kanya. Bes, I think kailangan mo nang umuwi at sabihin sa mga magulang mo yan. Saad ni Ria na kumunot naman ang noon ni Reyna dito. Ha? Ano bang sinasabi mo? Kunot noong tanong ni Reyna. Sinasabi ko na nga be, tama yung hinala ko sa'yo. Sagot muli ni Ria na siyang naguguluhan naman. Hindi kasi malinaw sa kanya ang pinapahiwatig nito dahil sa mga oras na yon ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkahilo. Ano ba kasing gusto mong sabihin? Iritang tanong ni Reyna. Buntis ka, 4 na linggo na. Sagot ni Ria na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Nanlaki naman ang mga mata ni Reyna sa kanyang narinig at bumilis pa ang pagtibok ng puso nito. What? Utal na tanong ni Reyna habang tulala ito.
Buntis ako? Dagdag niya pa nang hindi na mapigilan ng mapaluha sa kanyang nabalitaan. Halo-halo ng kanyang nararamdaman sa mga oras na yon, pero pinapanatili niya pa rin ang maging kalmado dahil ayaw niyang maapektuhan ng bata. Pwede bang wag mo munang ipaalam kila mama? Pagmamakaawa ni Reyna. Oo naman, pero sino bang ama ng dinadala mo? Nagtatakang tanong ni Rhea. Si Jacob. Naluluhang sagot niya. Sinong Jacob? Matagal na akong cameraman mo pero ni isa, wala man lang ako nakitang may dinira ka sa studio. Sagot ni Rhea. May ex-boyfriend. Basta mahabang kwento eh. Sa ngayon, gusto ko tayo na lang munang makakaalam sa bagay na to. Alam kong malalagot ako sa magulang ko at baka palayasin pa ako pag nalaman nilang buntis ako tapos. Saad niya. At pagkatapos ay huminga ng malalim. Wala pang ama yung bata. Anong balak mo ngayon? Paano yung susunod mong mga vlogs? Tanong muli ni Rhea. Tsaka ko naaasikasuhin yan. Ang importante ngayon na huwag muna nilang malalaman. Hayaan mo na lang ako na akong magsabi. Paliwanag ni Reyna. Huwag mo nilang masyadong isipin para hindi na makasama pa sa bata. Tsaka mo nilang siguro isipin kapag nahanap mo na yung ama. Paliwanag ni Rhea habang hinihimas ang likod ni Reyna para tumahan ito. Salamat talaga ah. Ang buti nilang talaga maaasahan kita. Saad nito sa kanya. Nakangiti lang si Rhea at tumayo na ito. Agad na sinabihan ni Rhea na pwede na silang lumabas dahil kumpirmado na nasa maayos na kalagayan si Reyna. Pansamantala lang muna na doon titira si Reyna sa studio kasama si Rhea. Dahil alam niyang mabilis na mahahalata ng kanyang magulang pag nakita ng mga ito ang kinikilos niya. Ilang buwan ang nakalipas. Marami nang nagbago simula nang lumaki ang tiyan ni Reyna. Ilang buwan na lang at manganganak na ito. Hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pasasalamat niya kay Rhea. Siya lang kasi ang sumuporta sa kanya. Sila ng asawa niya. Nagkaroon na si Rhea ng asawa. Isa yung seaman. Buwan na rin simula nang huminto si Reyna sa vlog. Kaya naisipan nitong subukan ulit. Nagplano si Reyna na umakyat sa Baguio mag-isa para makapag-isip-isip at mamasukan na rin sa trabaho. Hindi na kasi ito tinigilan ng stress simula nang mabuntis siya. Nahihiya rin siya sa kasama niya dahil ayaw nitong maging pabigat. 6:00 pa lang ng umaga ay inayos ni Reyna ang mga gamit na matagal na niyang hindi nahahawakan. Ang kamera nito. Goal niya ang makapagsimula ulit ng panibagong buhay kasama ang anak niya. Alam niya kahit kailan ay hindi niya masisisi ang kanyang mga magulang dahil kasalanan rin naman niya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos niyang makumpleto ang mga kailangan nito, ay agad nang bumaba si Reyna sa kusina para kuhain ang susi ng kotse. Mag-isa lang siyang aalis ngayon at nasa trabaho pa si Rhea, kaya siguradong gagabihin na naman ang uwi yun. Nang makuha na niya ang susi ay nag-iwan muna siya ng sulat para paalalahanan si Rhea na umalis ito. At pagkatapos ay dumiretso na siya sa kotse. Huminga muna ng malalim si Reyna bago nito umpisahan ang makina. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na siyang magmaneho. Tanghali na nang marating niya ang daan patungo sa Baguio. Inayos na rin niya ang setup sa camera sa loob ng kotse. Wala namang traffic kaya naman baling-baling ang lingon niya sa camera. Binabalak niya kasing umpisahan ang vlog kapag nasa main road na siya. Nang muling ibalik niyang tingin sa daan, nanlaki naman ang mga mata niya nang biglang may tumawid na lalaki sa intersection. Wala nang oras si Reyna para mag-react sa ganong sitwasyon. Agad na lang nitong inapakan ang brake ng sasakyan pero hindi iyon sapat dahil dumulas pa ang gulong ng sasakyan. Dahilan para mabangga ang isang lalaki sa harapan niya. Kinakabahan at stress na si Reyna sa mga nangyayari nang makita niyang may katawan na nakahiga sa harap niya. Malamang ay malakas pa rin ang impact ng pagkakabunggo niya rito. Dali-daling bumaba si Reyna sa kotse at tinignan ang kalagayan ng lalaki. Kuya, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Reyna. Nang makita ni Reyna na merong dugo, ay agad itong nanghingi ng tulong sa mga taong nandun. Mabuti na lang ay agad siyang tinulungan at sinakay ang lalaki sa sasakyan.
Agad kumaripas ng takbo si Reyna sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Reynang tumingin sa rearview mirror para matignan ang kalagayan ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na parang pamilyar ang itsura nito. Jacob? Wala pang kasiguraduhan si Reyna kung totoo bang si Jacob ang kanyang nabangga o baka dala lang ng kanyang emosyon. Ilang oras ang nakalipas nang madala ni Reyna ang lalaking kanyang nabangga sa malapit na ospital. Agad naman na lumapit sa kanya ang mga nurse para alalayan ito. Hindi na alam ni Reyna ang gagawin sa mga oras na yon. Kahit kabado, ay pilit niya pa rin pinapakalmang sarili dahil ayaw niyang maapektuhan ang baby na kanyang dinadala. Napahinto naman siya sa isang pinto nang pigilan siya ng isang nurse na wag na sumunod sa loob. Nagpapanik na siya at pilit hinahabol ang paghinga. Ilang oras ang nakalipas ay naghihintay pa rin si Reyna na lumabas ang doktor. Hindi na siya mapakali at kanina pa ito palakad-lakad. Malakas kasi ang loob niya na si Jacob ang kanyang nabangga. Kaya naisipan na nitong tawagan ng kanyang kaibigan na si Rhea. Kinuha niya ang cellphone sa bag niya at agad na denial ang number nito. Hello Bes, asan ka? Paninimula ni Rhea mula sa kabilang linya. Bes, nasa ospital ako eh. Pwede ka bang pumunta? Sagot niya habang hindi pa rin tumitigil ang kanyang mga luha. Ano? Anong nangyari? Saglit nga, isend mo sa akin ang location mo at pupuntahan kita. Saad ni Rhea at mabilis nitong ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay agad namang sinend ni Reyna ang lokasyon ng kanyang lugar. Makalipas ang ilang oras ay nakita na niya si Rhea sa entrance ng hospital at nang masalayan siya nito ay agad itong tumakbo sa kanya. Uy, ano bang nangyari? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Rhea. Oo, pero yung nabangga ko, wala pa ring balita sa kanya eh. Sagot niya habang hindi na muling napigilan ang pumatakan luha. Magiging maayos din ang lahat. Kalma sa kanya ni Rhea habang hinihipo ang likod nito. Ilang saglit pa ay agad namang lumabas ang doktor. Agad namang tumayo silang dalawa para salubungin ang doktor. Dok, ano pong lagi ng pasyente? Tanong ni Reyna. Ikaw ba ang pamilya ni Jacob de Lara? Tanong ng doktor. Nanlaki naman ang mga mata ni Reyna nang magtama sa kanyang isipan ang hinala nito. Kumpirmado nga na si Jacob ang kanyang nabangga, ang tatay ng pinagbubuntis niya. Ako po ang asawa niya. Mabilis na sagot ni Reyna. Nasa maayos na kalagayan na ang asawa niyo. Nagtamo siya ng bali sa kaliwang kamay niya pero agad naman yun naagapan. Minor injury lang ang kanyang natamo. Pero dahil siguro sa impact ng kanyang sugat ay nawalan ito ng malay. Paliwanag nito. Mauna na ako. Dagdag pa ng doktor. At pagkatapos ay iniwan na silang dalawa doon. Nakahinga na muli si Reyna ng malalim. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ng doktor ang kalagayan ni Jacob. Sa kabila noon ay hindi pa rin niya maiwasan na matakot. Dahil sa takot na baka hindi siya matanggap nito. Sa itsura pa lang kasi ni Jacob, alam na agad ni Reyna na wala yung balak magkaroon ng anak. Kaya minabuti na lang niya munang ilihim sa kanya ang lahat pag nagising ito. Bes, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Rhea. Napahawak na lang kasi si Reyna sa sentido niya nang bigla itong makaramdam ng sakit ng ulo. Ilang saglit pa ay bigla nilang itong nawalan ng malay. Sa kabilang banda naman, nagising na lang si Jacob na masakit ang balikat niya. Tanging sinag lang ng araw ang nakikita niyang tumama sa mukha nito. Tansya niya, wala siya sa kanila. Napabalikwas naman siya ng bangon nang maalala niya ang nangyari. Anong nangyari? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit masakit pa ang braso ni Jacob ay pinilit pa rin itong lumabas ng kwarto. Paglabas niya ay nasalubong niya ang nurse kaya agad niyang nilapitan ito. Nurse, sinong bumangga sa akin? Nagtatakang tanong niya habang hawak-hawak niya ang kaliwang braso niya. Tumingin naman ang nurse sa room number niya. Pagkatapos ay may tiningnan sa kanyang papel. Reyna, nasa kabilang room siya ngayon sir. Nahimatay eh. Paliwanag ng nurse dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Jacob nang marinig niya ang pangalan.
Ilang buwan na kasi ang nakakalipas simula nang hinanap niya ang babaeng yun. Reyna? Utal na tanong ni Jacob. Opo sir, asawa niyo raw po siya ayon dun sa doktor eh. Saad ng nurse. Bakit sir? Ayos na po ba kayo? Tanong sa kanya nito. Nakangiting tumango naman si Jacob. Pagkatapos ay naglakad na ito. Ilang hakbang ay nakatayo na si Jacob sa harap ng pinto ng dalaga. Huminga muna siya ng malalim bago pumasok sa loob. Pagkapasok pa lang niya ay hindi na makapaniwala si Jacob na ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay pinagtagpo ulit sila ng tadhana. Ilang sandali naman ay pumasok na ang doktor. Dok, kamusta pong lagay ng asawa ko? She's fine. Maayos na rin ang lagay ng bata. Pero ngayon, hayaan na lang muna natin siyang magpahinga. Paliwanag ng doktor na ikinagulat niya. Bata? Anong bata, Dok? Nagtatakang tanong ni Jacob. Hindi mo ba alam? Tanong ng doktor habang umiiling pa. 5 buwan ng buntis ang asawa mo. Congratulations! Magiging ama ka na. Paliwanag nitong muli. Pagkatapos ay nilapag ng doktor ang isang gamot sa tabi ng lamesa at tinignan ng kalagayan ni Reyna. At ilang saglit pa ay umalis na ito. Salamat po, Dok. Saad ni Jacob bago tuluyang lumabas ng kwarto ang doktor. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong ni Jacob sa walang malay na si Reyna nang makaupo siya sa tabi niya. Hindi naman niya napansin na nakatulog na siya sa tabi niya habang hawak-hawak nito ang kamay. Ilang oras ang nakalipas nang magising si Reyna. Inikot niyang paningin niya at laking gulat nito nang may makita siyang lalaki sa gilid niya na mahimbing ang tulog. Sinubukan naman niyang umupo sa kama mula sa pagkakahiga. Sa hindi inaasahan ay nagising niyang lalaki sa tabi niya. Kamustang lagay mo? Nag-aalalang tanong ni Jacob sa kanya. Did we met before? Dagdag pa ni Jacob. Tumingin naman ito sa kanya at kita sa muka na ito'y natatakot. No, maiksing sagot ni Reyna. Nanlaki ang mga mata niya nang magtama kay Jacob ang lahat ng ala-ala. He met the mysterious girl after 5 months of searching. Hindi naman mapigilan ni Reyna na kabahan sa nangyari. Sa dami ba naman kasi ng taong pwede niyang mabangga sa Baguio? Bakit si Jacob ba? Meron pa rin sa puso niya ang galit dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Kahit pa gusto na nitong sabihin ang totoo. Malakas kasi ang kutob ni Reyna na naaalala siya nito. Base kasi sa pagsusuri sa appearance nito. Bakit mo sinabi sa doktor na asawa kita? Tanong ni Jacob. Wala kasi akong choice. May kamukha ka lang kasi. Akala ko ikaw yung asawa ko. Sagot niya. Hindi tuloy mapigilan ni Reyna ang mapaisip kung nalaman na ni Jacob na buntis ito at sa kanya ang batang dinadala ni Reyna. Umiling na lang siya sa isip niya. Ayaw niya kasing isipin na kapag nalaman ni Jacob na may anak sila ay hindi niya ito matatanggap. It's you, Reyna. Sa akin bang batang dinadala mo? Tanong ulit ni Jacob dito. Tinitigan ni Jacob ang mga mata nito. Ang mata na hindi niya malilimutan. Nagulat naman si Reyna at hindi nga mali ang kanyang hinala na naaalala siya nito. Hindi na mapakali si Reyna sa kanyang higaan at gusto na niyang umalis sa mga oras na iyon dahil pakiramdam niya ay tutulong muli ang luha sa mga mata niya. No, sagot ni Reyna dito. Ilang saglit pa ay bigla naman pumasok sa loob si Rhea na may dalang mga pagkain. Bes, pwede ka na raw lumabas. Natigilan naman sa sinasabi si Rhea nang makita niyang nag-uusap ang dalawa. Agad na tumayo si Jacob at lumabas ito ng kwarto. Nang makalabas ito, ay dali-dali naman pumunta si Rhea sa tabi ni Reyna at hinipo-hipo ang likod nito. Bes, ayos ka lang ba? Nagtatakang tanong ni Rhea sa kanya. Tumango na lang si Reyna habang patuloy na pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Halo-halo na kasi ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Masaya siyang natagpuan na niya ang asawa niya and at the same time ay natatakot siyang baka hindi siya matanggap nito at walang ama na maiharap sa kanyang mga magulang. Siya ba yung ama niyan? Muling tanong ni Rhea dito.
Si Jacob ang tunay niyang ama. One night stand lang ang nangyari sa aming dalawa nung time na mag-celebrate ako para sa matagumpay na business nila mami at daddy. Wala akong ibang impormasyon na alam sa kanya dati. 20 years old pa lang ako. Hindi ko nga rin alam na nagbunga pa lang gabing yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung nalaman kong buntis ako. Hindi pa alam ng mga magulang ko. At kapag nalaman nila to, tsak na palalayasin nila ako. Lalo na kapag wala akong naihirap sa kanilang ama ng batang to. Pero hindi ako nagsisi na may nabuo nung gabing yun. Paano ko magagawang hanapin siya sa mga oras na yun kung hindi ko naman alam kung sino siya? Ngayong nalaman ko na ang nabangga ko pala'y si Jacob. Wala naman akong lakas ng loob sabihin pa sa kanya na ang baby niyang dinadala ko. Natatakot din ako na baka hindi niya ako matanggap o baka naman hindi siya maniwala. Marami pang tanong sa utak ko eh. Hindi ko nilang pinapansin yun. Hindi ko pa kasi kaya. Mahabang paliwanag ni Reyna dito. Totoo lahat ng sinabi niya. Ngayong natagpuan na niya kasi ang tunay na ama ng dinadala niyang bata. Doon naman siya pinanghinaan ng loob. Alam mo, proud ako sa'yo. Biruin mo. Hindi madali ang vlogging tapos sabayan pa ng ganyang sitwasyon. Sobrang proud ako dahil ni minsan hindi mo naisipang ipalaglag ang bata. Kahit alam mo na mali ang ginawa mo. Saad ni Ria at hinaplos ang kamay niya. Naiintindihan kita. Pero sana, huwag mong ibatay sa mga negatibo ang pwedeng mangyari. Alam ko na maiintindihan niya rin yun. Dagdag pa niya. Sa kabilang banda naman, hindi mapigilan ni Jacob ang mapaisip sa mga nangyayari. Malakas kasi ang kutob niya na siya ang ama ng batang dinadala niya. Nasa Baguio kasi ito ngayon para sa business meeting. Malaking pasasalamat niyang minor injury lamang ang natamo niya. Kanina pa siyang palakad-lakad sa labas ng kwarto. Pinayuhan kasi siya ng doktor na magpahinga na muna. Pero dahil sa meron pa itong hinahabol na oras ay nagpupumilit itong lumabas. Nasa harap siya ngayon ng ospital nang biglang tumunog ang telepono niya. Kinuha niya yun sa bulsa at tinignan kung sino. Hello? Panimula ni Jacob nang sagutin niya ang cellphone. Sir, canceled na raw muna ang meeting niyo ngayon. May importante daw na inaasikaso yung biggest investor natin sa kumpanya eh. Saad ng sekretarya mula sa kabilang linya. Ganun ba? O sige, naiintindihan ko. Saad ni Jacob at binaba ng telepono. Ilang araw nang nakalipas mula ng aksidenteng nangyari. Hindi pa rin nawala sa isipan ni Jacob ang tungkol sa kalagayan ni Reyna. Hindi rin kasi siya makaalis sa kanyang trabaho. Gawat ng sunod-sunod ang pasok ng stock sa business nila. Ngayon lang siya nagkaroon ng libreng oras kaya naman agad niyang tinawagan ng numero ng cellphone ni Reyna. Nalaman niya yun nang makita niya ang logbook kung saan doon nilagay ni Reyna ang buong detalye nito. Kinuhanan niya ng picture yon bago siya lumabas ng ospital sa araw na iyon. Come on, Reyna. Sagutin mo. Bulong ni Jacob sa kanyang sarili. Hello? Bungad ng isang babae sa kabilang linya. Reyna? Tanong ni Jacob. Napabuntong hininga ito nang muli niyang marinig ang boses ng dalaga. Opo, gumagawa po ako ng vlogs ngayon eh. Sino po sila? Paano niyo ho nakuha ang number ko? Sunod-sunod na tanong ni Reyna dito. It's me, Jacob. Gusto kitang kausapin. Tungkol sa'yo pati na rin sa baby na dinadala mo. Let's meet at the restaurant here in Baguio. Saad ni Jacob. Bahagyang umupo ito sa kanyang swivel chair at hinintay ang sagot ni Reyna. Jacob? O sige, kailan ba? Tanong ni Reyna. Nabuhayan na naman ng loob si Jacob nang marinig niyang pumayag ito. Ngayon na sana. Sagot niya. Pagkatapos ay ibinaba na ang telepono. Hindi mapigilan ni Jacob ang mapaluha sa sobrang tuwa. Agad na naghanda si Jacob sa kanyang mga gamit. Pagkatapos ay tinext na niya kay Reyna ang exact location ng restaurant. Nang komportable na si Jacob sa sarili, ay mabilis itong naglakad palabas. Ilang oras ang nakalipas nang makapunta siya sa restaurant. Hinihintay niya ngayon ang pagdating ni Reyna. Sa tagal ng panahon na kanyang hinintay ay, sa wakas, maisa sa katuparan na rin ang pangarap niyang mahanap ito. Ilang saglit pa ay dumating na si Reyna. Agad itong tumayo para ayusin ang upuan para sa kanya. Napansin niya naman na may bitbit pa itong kamera
at nilagay yon bahagya sa harap ng pwesto nila. Ano yan? Panimulang tanong ni Jacob. Camera. Nagbablog kasi ako eh. Naisipan ko lang na isama. Sagot ni Rina. I see. Sagot ni Jacob. Nagkatitigan naman muli ang dalawa sa kanilang paghaharap. Ano pala yung gusto mong pag-usapan? Tanong ni Rina. Binaling naman ni Jacob ang kamera sa harap niya. Agad namang naalam ni Rina ang nais ipahiwatig nito kaya mabilis nitong pinatay ang kamera at binalik sa kanyang bag. Ano? Wala ka bang sasabihin? Madiing tanong ni Rina habang hindi mapigilan ni Jacob ang mapangiti rito. Kaninong anak yung dinadala mo? Tanong ni Jacob rito. Huminga naman ng malalim si Rina. Pinilit niyang ayusin ang kanyang boses para hindi siya mautal at maayos niyang maipaliwanag ang lahat sa kanya. It's yours. Sagot niya sabay huminga muli ng malalim. Anak natin siya. Nagbungang isang gabing pagsasama natin. Hindi ko tinangkang ilihim sa iyong lahat. Hindi ko lang alam kung paano at saan ako magsisimula. Hindi kita kilala. Only information that I know is your name, Jacob. Sang lupalop ng mundo kita hahanapin. Hindi naging madali para sa akin ang buhay nung nalaman kong buntis ako. Hindi pa alam nila mama ang tungkol rito. Pinili ko nilang na itago muna sa kanilang lahat at hanapin ka. Hindi naman napigilan ni Reynang mapaluha sa mga oras na iyon. Wala kasi siyang lakas na umamin dahil sa takot. Baka sa mukha ni Jacob ang pagkagulat at hiya. Pero nakita mo na ako. Bakit tinanggi mo pa nung nasa ospital tayo? O baka wala ka naman talagang balak na sabihin sa akin? Ang daming panahon. O baka kapag malapit ng mahulog ang bata, doon mo lang sasabihin. Paano kung malakas ang pagkakabangga ko? Paano ng anak ko? Hindi lang akong tinanggalan mo ng karapatan na magkaroon ng ama sa paglihim na ginawa mo. Tinanggalan mo rin ng karapatan na magkaroon ng amang anak ko. Paliwanag ni Jacob. Tuwa ang nararamdaman nito nang malaman niya na may anak pala siya. Ngunit kasabay noon ay kalungkutan dahil sa paglihim na ginawa nito ngayon. Sasabihin ko naman sa'yo. Kaso natatakot ako na hindi mo siya matatanggap. Lalo na't aksidente lang naman ang nangyari. Kung bakit siya nabuo. Saad ni Rina habang nakayuko at hawak-hawak ang kamera. Bakit ko naman gagawin yun? Anak ko yung dala mo. Kahit ngayon ko pa nga lang nalaman. Sagot ni Jacob. Dahil alam kong hindi ka pa handang maging ama. Mabilis na sagot ni Rina. Sa kabila ng pinagdaanan nila, ay naging masaya pa rin ang puso ni Rina nang malaman niyang mahal din ni Jacob ang anak nila. Pero, oo, hindi pa ako handa. Nandiyan na. Hindi ko na maibabalik yun sa dati. Takot ako sa magiging kalagayan niya. Pero ngayon ko lang nalaman, hindi ko kakayaning mawala sa akin ng anak ko. Saad ni Jacob. Dahan-dahan nang lumapit si Jacob sa pwesto ni Rina at hinawakan ito sa kanyang pisngi. Tumingin si Rina dito at ngumiti ito nang makita niya si Jacob. Masaya ang puso ngayon ni Rina. Sabay nating palalakihin ng bata, okay? Nakangiting tanong ni Jacob dito habang pinupunasan ng mga luha sa mata ni Rina. Tahan na, nandito na ako. Dagdag pa ni Jacob. Pero magsasalita pa sana si Rina nang putulin yun ni Jacob. Shh! Hindi na importante kung anong nangyari. Masaya ako na natagpuan kitang muli. Handa akong harapin ang lahat ng pangangailangan ng bata. Gusto ko na magsimula tayong muli. I will make my family complete. Our family, Rina. Saad ni Jacob dito. Uuwi na ako. Sagot na Rina dito at bahagya na sana siyang tatayo nang pigilan siya ni Jacob. Oh, saan ka naman pupunta? Simula ngayon, sa akin ka natitira. Nakangiting sagot ni Jacob dito. Hindi mapigilan ni Reyna ang maiyak sa sobrang tuwa dahil natanggap ni Jacob ang anak niya. Dahil sa naging maayos ng kalagayan nilang dalawa, ay nagpasya na ang mga ito na magsimula ulit ng buhay. Dinala ni Jacob si Reyna sa kanyang tinitirhan mag-isa sa Baguio. At doon na muna niya ito pinatira para maalagaan ni Jacob ang kanyang mag-ina. Kinabukasan, nagising na lang si Reyna nang makaamoy ito ng hindi kaaya-ayang amoy. Agad na bumangon si Reyna at bumaba
para sana'y kumain na. Ano ba yung niluluto mo? Ang baho! Reklamo ni Reyna nang makaamoy siya ng hindi kaaya-aya. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Ulam lang to. Kakaluto nga lang ng sinigang eh. Ayaw mo ba nito? Tanong ni Jacob. Isa rin sa kanyang paboritong ulam yun pero dahil nagbubuntis siya ay hindi sumang-ayon ng sikmura niya rito. Umupo si Reyna sa tabi niya. Nang muli niyang maamoy ang niluluto ni Jacob ay dali-daling tumakbo ito sa banyo para dumuwal. Pakiramdam niya kasi parang bumabaliktad ang sikmura niya. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jacob. Oo, malamig na sagot ni Reyna. Simula kasi nang nagbuntis siya ay mahigit 2 buwan na rin sa kanya ang nangyayaring ganon. Kaya nasanay na lang siya. Medyo lumalaki na rin ang tiyan niya. Kaya tsak na naglilihi siya ngayon. Iba kasi ang gusto niyang kainin. Imbis na ang paborito niyang sinigang ay mangga na may ice cream. Ilang saglit pa nang matapos na pakuluan ni Jacob ang sinigang ay tumunog naman ang cellphone nito. Naglakad siya papunta sa sala at kinuha ang cellphone. Nakita niyang tumatawag sa kanyang ina at hula niya ay importante yon. Hello ma, paninimula ni Jacob. Bakit ba ang tagal mong sagutin ng telepono palagi? Tanong ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Naiwan ko kasi sa sala tong cellphone. Nagluluto po ako eh. Bakit ba kayo napatawag? Ano po palang meron? Nagtatakang tanong ni Jacob habang napakamot ito sa kanyang batok. Oo nga pala. Gusto kong kitain mo kami ng papa mo sa Session Road. Dito kasi nag-aya ng meeting ang biggest client natin as investor sa business natin. Gusto ka rin daw niyang makilala. Makakapunta ka ba ngayon anak? Tanong sa kanya ng ina na biglang kumunot ang noo niya. Saglit ma, i-check ko lang ang schedule ko. Sagot niya. Pagkatapos ay binaba na muna niyang muli ang telepono. Pagkatapos ay dumiretso si Jacob sa kusina para tignan ang kalagayan ni Reyna. Kamusta ng pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Jacob habang hinihilot nito ang likuran ni Reyna. Ayos na. Bakit nga pala tumawag mama mo? Tanong ni Reyna. May business meeting kami kasama yung mga investors eh. Sabi niya gusto raw nila ako makilala. Ano oras ba yung check-up? Tanong ni Jacob. Ngayong araw na kasi ang labor check-up ni Reyna para sa baby. Mamaya pa namang hapon. Gusto mo ba samahan kita para naman pagkatapos ng meeting, dumiretso na tayo sa doktor? Sagot ni Reyna. Sigurado ka bang kaya mo na? Nag-aalalang tanong ni Jacob. Oo naman, saglit lang naman yun. Para hindi ka na rin pabalik-balik. Nakangiting sagot ni Reyna. O sige, sakto para naman maipakilala na rin kita sa mga magulang ko. Alam kong magugustuhan ka nila. Saad ni Jacob. Simula kasi ng insidenteng naganap, hindi pa ibinabalita ni Jacob ang tungkol sa kanilang dalawa, pati na rin sa kanyang magiging anak. Maya-maya ay muling bumalik si Jacob sa sala para naman tawagan ng kanyang ina. Ilang saglit pa, ay agad naman niyang sinagot yon. Hello ma, pupunta na po ako dyan. Paninimula ni Jacob. O sige anak, mag-iingat ka ha. Paalala ng kanyang ina. Opo ma. Nakangiting sagot ni Jacob. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Agad namang umakyat si Jacob sa kanyang kwarto para magbihis. Ngunit nang makapasok si Jacob sa loob ay nakalimutan niyang isasama niya pala ang kanyang asawa. Kaya naman muling bumalik si Jacob pababa para alalayan nitong maglakad paakyat. Medyo nahihirapan na kasi si Reyna umakyat ng hagdan, lalo na kung mataas. Iniwanan mo talaga ako reklamo ni Reyna. Kaya nga bumalik ako eh. Nakangiting saad naman ni Jacob. Nang makaakyat ang dalawa ay agad nagtungo si Reyna sa banyo para magpalit ng komportable at presentableng damit. Pamilya kasi ni Jacob ang kanyang haharapin at gusto nito na maging maayos siya sa paningin ng mga ito. Agad na kinuha ni Reyna ang kanyang kamera dahil gusto niyang kuhaan ng vlog ang pagkikita nila ng pamilya nito. Si Jacob naman ay simpleng pang businessman lang ang suot. Nang komportable na si Reyna ay lumabas na ito ng banyo. Hindi naman mapigilan ni Jacob ang matulala sa kagandahan ng kanyang asawa. Bagay ba sa akin to? Nakangiting tanong ni Reyna. Ha? Sabi ko kung bagay ba sa akin tong suot ko. Pag-uulit na tanong ni Reyna. Oo, bagay. Ano, tara na?
Sagot ni Jacob at napakamot pa sa batok na agad namang iniba ang topic nito. Tara, sagot ni Reyna. Kinuha na muna ni Reyna ang mga kakailanganin niya para sa vlog na gagawin niya at pagkatapos ay gumawa na ito ng intro. Si Jacob naman ay alalay siya sa likod nito habang pababa ng hagdanan. Agad na dumiretso si Jacob at Reyna sa sasakyan. Inumpisahan na ni Jacob paandarin ang makina ng sasakyan. Pagkatapos ay umalis na ito. Habang nasa biyahe ay tuluyan pa rin nagkukulitan ng dalawa. Hindi pa rin makapaniwala si Reyna na natupad na ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Si Jacob naman ay nakatuon lang sa kalsada habang nagmamaneho. Ilang oras ang nakalipas nang makarating sila sa Session Road sa Baguio. Naunang bumaba ng sasakyan si Jacob para pagbuksan ng pinto ang kanyang nobya. Nagsimula ng dalawa na pumasok sa restaurant. Pagpasok pa lang sa loob ay agad nang natanaw ni Jacob ang pamilya niya na nakaupo na. Hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Agad namang lumapit ang dalawa rito. Napansin naman ni Reyna na kumunot ang kilay nito nang makita siya ng pamilya ni Jacob. Hi ma, pa. Bati ni Jacob nang makalapit siya sa pwesto ng kanyang magulang. Kasama mo palang sekretarya mo. Mataray na saad ng ina ni Jacob habang humihigo pa ito sa baso ng tsaa. Maupo na kayo. Maya-maya lang ay papunta na ang biggest investor sa business natin. Dagdag pa ng kanyang ina habang inirapan pa si Reyna. Ma, pa, actually hindi ko siya sekretarya. Paninimula ni Jacob at tinignan pa si Reyna. Si Reyna nga po pala, girlfriend ko ma. 5 buwan na rin po siyang buntis. Paliwanag ni Jacob na nagpalaki ng mata ng kanyang magulang. Ano? Madiing tanong ng kanyang ama. Buntis itong babae nang hindi namin alam. Dagdag pa nito. Nakayuko lang si Reyna habang hawak-hawak niya ang kamera para sana sa kanyang vlog. Sasabihin naman po namin sa inyo. Ngayon, sakto itong araw na to para makilala niyo ang girlfriend ko. Paliwanag ni Jacob. Hindi ka na nahiya, Jacob. Ngayon pa talaga kung kailan darating ang biggest investor natin. Naputol naman sa pagsasalita ang ama ni Jacob. Iya, ano bang trabaho mo? Tanong ng ina nito. Nagva-vlog lang po ako. Utal na sagot ni Reyna habang nakayuko ang ulo nito. Hinawakan naman siya sa kamay ni Jacob para ipahiwatig na wag itong kabahan. See? Sa dami ng mayayamang babae dyan, itong vlogger ba na to ang mapupunta sa'yo? Pagtataas ng boses ng ama ni Jacob sa kanya. Magpapakasal po kami ni Reyna, sagot ni Jacob. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na pakasalan mo ang vlogger na yan. Ano pa Jacob? Hindi ka ba nag-iisip? Ayan bang ihaharap mo sa... Naputol namang sasabihin ng ina ni Jacob nang biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Dumating na kasi ang 2 malaking investors nila. Naku, andyan na ang mga sinasabi ko. Dagdag nito at tumayo naman ang mag-asawa para batiin ang dalawa. Napabaling naman ang atensyon ng lahat sa 2 taong kapapasok lang ng restaurant. Gulat na napatingin naman si Reyna nang namukaan niya ang 2 tao. Lalo pang nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang kaibigan niyang si Ria na nasa likod at kumakaway pa ito. Mr. Salvador? Mrs. Salvador? Gulat na tanong ng ina ni Jacob. Ma, pa, ano ang ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Reyna. Ria, ikaw rin. Pinanlakihan niya ng mata si Ria na awkward naman ang umiti. Sa likuran ng magulang ni Reyna. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Ma? Pa? Nagtatakang tanong ng ina ni Jacob nang ibaling niya ang atensyon kay Reyna. They're your parents? Dagdag pa nito. Tangulang naging tugon ni Reyna dito habang gulat na hindi maalis ang tingin sa magulang. Reyna, nandito ka rin pala. Sakto, nung nakaraan ka pa kasi namin hinahanap. Kunwento sa akin lahat ni Ria. Paninimula ni Mrs. Salvador. Ikaw pala ang magiging asawa ng anak ko, iho. Nakangiting tanong ni Mr. Salvador nang ibaling niya naman ang atensyon kay Jacob. Kinakabahang tumango naman si Jacob dito habang pinagsalit-salit niya ang tingin sa magulang ni Reyna. Maupo po kayo. Tara dito po. Pag-aya ng nanay ni Jacob sa pamilya ni Reyna. Bago tayo mag-usap,
Baka pwedeng umorder muna tayo ng makakain. Mukha kasing importante ang pag-uusapan natin. Utal na dagdag pa nito at halata sa mukha niya na kinakabahan ito. Ang pamilya kasi ni Reyna ay isa sa mga sikat na investors sa lugar ng Baguio. Matagal nang mag-business partner ang dalawang pamilya. At sina Mr. at Mrs. Salvador din ang may pinakamalaking share sa kumpanya na kanilang pag-aari. Nagkaroon naman ng sandaling katahimikan sa dalawang pamilya nang mag-umpisang magsalita ang nanay ni Jacob. Iha, may gusto ka bang kainin? Nahihiyang tanong nito. Wala po, malamig na sagot niya. Narinig kong minamaliit mo ang tungkol sa pag-vlog ng anak ko, Mrs. Delara. Madiing tanong ni Mr. Salvador na nagpatahimik sa dalawa. Nagulat naman si Reyna nang biglang magtanong ang kanyang ama. Tama ba? Tanong nitong muli na binaling naman ang tingin sa ina ni Jacob. No. Mabilis na sagot ni Mrs. Delara habang nakangiti. Tinatanong ko lang naman kung ano bang magandang maidudulot ng pagiging vlogger ni Reyna sa kumpanya. Paliwanag niya. Ganun ba? Tanong ni Mr. Salvador habang pinagsasalit-salit ang tingin kay Jacob at Reyna. Ano po palang importanteng pag-uusapan natin ngayon? Singit ni Jacob sa usapan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong pakasalan mo ang anak ko at hindi atrasan ang pagbubuntis niya. Sagot ni Mrs. Salvador. Ayokong lumaki ang baby na walang ama. Dagdag pa niya. Oho, bala ko po talagang pakasalan ng anak niyo. Nakangiting sagot ni Jacob. At kapag hindi ka pumayag, Mrs. Delara, babawiin ko lang ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Saad niya at tumayo si Mrs. Salvador, kasunod ng kanyang asawa. Hindi ako tumatanggap ng sagot na hindi, dahil hindi ako papayag na hindi niya pakakasalan ng anak ko. Dagdag niya pa at umalis na ito. 3 buwan na ang nakalipas, agad na pagplanuhan ng dalawa ang kasal nila. Malaki na rin ang tiyan ni Reyna at 1 buwan na lang ay manganganak na ito. Maaga pa lang ay naghanda na si Jacob sa simbahan, kasama ang mga kaibigan nito. Si Reyna naman ay inayusan ng makeup ng kanyang kaibigan na si Ria. Bes, paninimula ni Ria. Ano? Tanong ni Reyna habang inaayusan siya nito. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari noon. Hindi ko na kasi alam kung saan ka hanapin kaya napilitan akong sabihin sa magulang mo kung bakit ilang buwan ka nang hindi umuwi ron. Paliwanag ni Ria habang nakatingin ito sa kanya. Ano ka ba, wala yun. Hindi ko na nga alam gagawin ko sa mga oras na yun eh. Nagulat pa nga ako na bigla ka nilang lumitaw sa likod ng magulang ko. Saad ni Reyna at nagtawanan naman ang mga ito. Congrats ikakasal ka na. Saad niya. Matapos ayusan ni Ria si Reyna ay sakto naman itong tinawag ng wedding organizer. Nakangiting nagtitigan ng dalawa bago bumaba si Reyna sa hagdan. Beach wedding ang naging tema ng kasal dahil sa paborito niyang lugar ito. Hindi niya rin nakalimutan na dalhin ang kamera niya para sa pag-vlog sa pinaka-espesyal niyang araw. Suportado naman siya ni Ria sa pagkuha ng video nito at kahit pa meron silang pinasok na videographer. Pagbaba ni Reyna, nakita naman niyang nakaabang na ang magulang niya kasama ang mga kapatid niyang babae. Hindi mapigilang mapaluhan ng ina ni Reyna dahil sa nangyayari. Lumapit si Reyna dito at agad na nagbeso ang dalawa. Sorry ma, saad ni Reyna at pinipigilan na mapaluha dahil sa make-up. Para saan naman iha? Tanong ni Mrs. Salvador. Hindi ka ba masaya? Dagdag pa niya. Sorry po kasi tinago ko sa inyong nangyari. Natatakot kasi ako na baka palayasin niyo ko. Paliwanag niya habang hinila naman siya ng kanyang ina para yakapin. Alam mo anak, nanay mo ko at alam ko ang pakiramdam ng isang ina. Naiintindihan kita at alam kong hindi mo kasalanan ang nangyari. Masaya ako dahil pinili mong hindi ipalaglag ang bata. Kahit pabalik na rin ng mundo, alam natin pareho na nandyan na yan. Masaya ako para sa iyo anak. Congratulations! Hindi naman mapigilan ang mapaluha ng ina ni Reyna. Sumunod namang ibinaling ni Reyna ang tingin sa kanyang ama. Pa, I'm sorry po. Saad niya habang pinipigilan pa rin ang luha. Huwag ka nang umiyak. Alam mo tulad ng nanay mo,
Masaya at sobrang proud ako sa'yo. Basta, huwag ka na ulit magdilihim sa amin ha. Masyado mo kaming pinag-aalala eh. Nakangiting saad niya at nagtawanan pa sila. Thank you po, Papa. Saad niya at niyakap naman niya ito. Hindi ako makapaniwala na ikakasal ng anak ko. Saad pa ng kanyang ama. Ilang saglit pa ay lumapit na sa kanyang muli ang wedding organizer para paalalahanan ng mga ito na mag-uumpisa na ang kasal. Pumwesto na si Reyna sa gitna habang nakahawak siya sa braso ng kanyang ama. Ang ama niya kasi ang maghahatid sa kanya patungo sa altar. Sa kabilang banda naman, hindi mapigilan ni Jacob ang mapaluha nang unti-unti niyang nakikita ang asawa na dahang-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Nang makalapit ito ay agad siyang nagmanos ama ni Reyna at pagkatapos ay dalawa na lang silang naiwan sa harap ng pastor. I, Jacob de Lara, take Reyna Salvador to be my wedded wife, to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Nakangiting saad ni Jacob habang unti-unti nang sinusuot ang singsing sa daliri ni Reyna. I, Reyna Salvador, take Jacob de Lara to be my wedded husband, to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Nakangiting saad ni Reyna habang dahan-dahan niyang sinusuot. Nakangiti naman si Jacob habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang belo sa ulo ni Reyna. You made me feel so loved. You made me feel so cared. Ikaw lang ang bukod tanging nagparamdam sa akin ng lahat. You made me a better person. At dahil doon, wala na akong ibang mahihiling pa. Bulong ni Jacob. Bilang tugon ay agad na hinalikan ni Reyna ang asawa niya. Wakas.